What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa ating email newsletter subscriber in which nanghihingi siya ng advice. Ako, lakas ng ulan, man. Nanghihingi siya ng advice tungkol sa situation niya. So nakita nyo naman na sa title kung ano yung context. So sa mga bago sa channel na to, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage to their dating and relationships. So mainly ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mo magkaroon ng feminine, yung loyal, loving, submissive, at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng mga bagong videos na sigurado ako makakatulong sa'yo dahil ito din yung mga nakatulong sa akin. So, back to the video. So, basahin natin ang email ni Dillinger. Tago natin siya sa pangalan Dillinger. Okay? So, hello, Sir Joms, Kuya Joms. Ang situation namin is magti 3 months na kaming may constant conversation. We had already 4 dates. Nung unang part, sobrang taas ng excitement. Siya pa ang nag-i-initiate ng dates and conversations namin. Siya naggastos ng first date namin at constant conversation. So dito sa unang part, I think magandang magandang senyales. Okay, magandang sign na merong high interest sa iyo ang girl. However, wag niyong bibigyan ng kapag ganito pinapakita sa inyo ng babae, again, babae parang weather yan. Okay? Parang weather. Pabago-bago. So, kapag ganito, huwag nyo siya bibigyan ng value, yung mga gantong signs na binibigay niya sa'yo. Ang mga signs o mga senyales na binibigay sa inyo ng babae is only a sign, okay, for you to continue forward or to continue escalating. So, hindi porket binibigyan kanya ng mga gantong signs, mahal ka na niya agad o gusto ka na niya agad. Again, these are only signs na, okay, pag pinakita sa akin ng babae, ito, ang tinatawag ko dito is mga high interest signs or high attraction signs. Kapag pinakitaan ako ng babae ng high attraction signs, signal ko yon to continue to pursue. Okay? Hindi yung sign na mahal niya na ako. Hindi yung sign na love niya ako o gustong-gusto niya ako. Kumbaga, signal mo lang yon. Okay? Signal mo lang yon to continue pursuing, to continue escalating. So, kada nagbibigay sa iyo ang babae ng magandang signs, ng high interest signs, okay, o high attraction signs, signal mo lang yon to continue kung ano yung ginagawa mo. Continue pursuing her, continue escalating. Lang. Tuloy tayo. Yung 3 dates was good. You're getting to know each other, kilig moments, and quality conversations. Nung 4th date, umiyak siya sa akin. She showed vulnerability about her life. Then, inask ko siya kung may kausap pa siyang iba. Sabi niya, meron. Okay? Pero ako lang daw ang dinidate niya at cold conversation lang siya doon. After that, nag-start na siya maging cold sa akin. So mga gantong bagay, hindi niyo kailangan tanungin ng babae kung meron ba siyang kausap na iba o wala. Okay? Kapag ang babae ay single, you need to assume na meron siyang kausap na iba. Okay? You need to assume, i-assume mo na agad na marami tong kausap, na marami tong kadate, kahit na wala. Okay? So kapag ganito, pag kasi nagtanong ka sa kanya na may kausap ka pang iba, parang nagsisignal ito ng insecurity. Okay, na need. Ito, another thing, needy ang nito. Needy ang dating nito sa kanila. Na naghahanap ka ng assurance na ikaw lang yung kausap niya. Okay, everything that signals neediness will repel women. So for me, siguro isa to sa mga naging dahilan kung bakit siya nag-start maging cold sa'yo. So again, wag niyo tatanungin ng babae kung may kausap ba siyang iba bukod sa'yo. Because again, it will signal insecurity, it will signal that you need her assurance kahit na wala pang kayo. Okay? So, much better, i-assume mo na lang na kapag single ang babae at hindi pa siya exclusively committed sa'yo, i-assume mo na meron siyang kausap na iba. I-assume mo na meron siyang ine-entertain na iba. Kasi again, single yung babaeng yan at hindi pa exclusively committed sa'yo. Next, on and off yung pagiging cold niya. Oh, kumulog pa.
Kasi sasabihin ko, red flag yan. Okay? Medyo na-attach na rin talaga ako sa kanya. So, inaya ko siya. Oh my God. Wait lang balik tayo. Parang doon, naglag yung utak ko. Na-attach ka na agad. 3 to 4 dates pa lang. Come on, man. So, inaya ko siya mag-coffee ng 11:30 p.m. after ng duty niya. I told her, miss ko na siya. Okay lang naman. Nagtambay kami somewhere at nag-confess na ako ng feeling sa kanya. Okay. Sabi ko, deeply attached na ako. Sabi niya, siya rin daw. Dininaya ko ng exclusivity at pumayag siya. Tinanong ko ulit kung may nakakausap pa siya. Tinanong niya ulit. Come on! Sabi niya wala na. Pero after that, mas nag-fade away na siya. Okay. So, sobrang daming nangyari dito sa paragraph ni Tropa. So, unang-una. Okay? Yung pagiging on and off ng babae, yung cold, warm, cold, ganyan. For me, is a sign na low interest ng babae sa'yo. Okay na, hindi na siya ganun ka-attracted, ganyan. Basically, makikita mo to sa mga babaeng ginagamit ka lang for your attention, for your comfort. Ginagamit ka lang as shoulder to cry on kapag bored sila. So, kapag, ano na sila, pag ayaw na sila sa'yo, okay na, tapos na ako makipaglaro sa'yo, ibang laruan naman. So, ganun. So, basically, makikita mo yan sa mga babaeng ganyan. Makikita mo to sa mga babaeng hindi pa ready to commit. Ibig sabihin, hindi pa sila ready makipagrelasyon o hindi ka nila nakikita as someone na pwede silang mag-commit sa'yo. Ganyan. So, kapag on and off yung babae, for me, ano na yan parang yellow flag Okay, yellow flag, ibig sabihin ito yung mga, hindi naman siya non-negotiables na kapag nakita mo sa babae is awat na. Kasi, again, yung pagiging on and off is, baka may dahilan naman yan. Parang bumabaga may benefit of the doubt. Ganyan. Wait lang, babawin ko, parang red flag na to man. Red flag na to. Pagiging on niya po, pagiging cold niya. Oo, kasi yun nga Kasi nga, gagamitin ka lang sa ganun Yun, sorry for the confusion, red flag pala to. So next na nangyari is, eto, yung I told her na na-miss ko na siya. Ito, wala namang problema kung sinasabihan mo yung babae na na-miss mo na siya. Pero again, you want to have that leverage na sinasabi mo lang, ulan, pre. Sinasabi mo lang to kapag matagal ka talaga nawala. Ikaw yung natagal nawala. Okay, tapos sinabi mo siya na miss mo na siya. So, hindi mo pwedeng sabihin yung babae na miss mo na siya kung lagi mo naman siya kausap. Okay? Again, kung paano mo sabihin to, yung timing. Kung paano mo sasabihin sa babae na miss mo na siya. So, kapag, pag ikaw ay may sariling mundo, okay, na meron ka talagang ginagawa sa buhay mo, na busy ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap, busy ka sa pag-improve ng mga skills mo, busy ka sa fitness, busy ka sa family, okay? Tapos, hindi mo priority ang babae, talagang makaka-create ka ng parang non-manipulative space o non-manipulative scarcity na hindi mo talaga siya makakausap dahil nga busy ka talaga, meron ka talagang ginagawa, busy ka sa pagpapaganda ng sarili mong mundo. So kapag ganun, syempre hindi mo siya malagi nakakausap. So pag sinabihan mo siyang miss mo na siya, so iba yung impact nun sa kanya. Kasi alam niyang valuable yung oras mo valuable yung attention mo. So pag sinabihan mo siyang miss mo na siya, and yun nga, may sarili kang mundo, busy ka talaga, is merong value yun sa kanya. Kumbaga, mas iba-value niya yun na, uy, na-miss pala ako ng tong taon to. And willing siyang bigyan ako ng kahit kakarampot niyang attention at oras. Compared mo sa taong palaging available, na walang ginagawa kundi magpapansin sa babae, pag sinabihan mo ang babae na miss mo na siya, wala lang sa kanya yun. Kasi lagi mo naman siya kausap Kumbaga, walang value yung miss na word sa kanya. Okay? Next, nagtambay kami, somewhere and nag-confess ako na akong feeling sa kanya. Ilang beses kong sasabihin sa inyo, man. Ilang beses kong sasabihin sa inyo, huwag kayong magko-confess. Kung magko-confess man kayo sa pari, huwag sa babae. Sa pari kayo mag-confess, huwag sa babae. Okay, huwag kayong aamin, huwag kayong magko-confess ng feelings through words. Again, enough na yung actions nyo, enough na yung behaviors nyo.
Let her wonder. Huwag kayong usually kasi nagko-confess kayo o nagsasabi kayo ng feeling sa kanya para ma-fix yung internal conflict na nararamdaman nyo. Shit, aamin na nga ako kasi hindi ako mapakali. Hindi ako, na-anxious ako sa kanya. Baka sakaling ganun din yung nararamdaman niya sa akin. Ayoko na itong nararamdaman ko. Yung nararamdaman mo, dapat yun yung nararamdaman ng babae sa'yo. Okay? Yun dapat ang nararamdaman ng feminine sa'yo. Sila dapat yung nakakaramdam ng gano'n, yung anxiousness, yung, shit, gusto ba ako ng lalaking to? Pero talagang nai-inlove na ako sa kanya. Amin na kaya ako ganyan. Hindi pwede kasi babae ako. Yung mga ganun, kasi never talaga amin yung babae. Pero, eto, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong aamin talaga. Huwag kayong magko-confess ng feelings nyo. Okay? Number one, mawawala yung leverage nyo. Number two is, mawawala na yung tension. Again, importante yung tension. Importante yung, alam nyo, mawawala yung kilig. Okay, mawawala yung kilig. Siguro kikiligin lang yan in that moment, pero after that, siguro bibigyan mo lang siya ng mga 15 minutes kilig or 15 seconds kilig lang. Then after that, wala nang kilig. Okay? Kapag umamin ka, nawawala yung kilig, nawawala na yung tension. Okay? Isang example ng tension is yung kilig. Yung tension, yun nga eh. Sana nagigets nyo yung tension Kasi marami pang kind ng tension sexual tension. Ayan, basta yung feeling. Feeling yun eh. Yun yung gustong nararamdaman ng babae. So you want to maintain yung tension, lalo na kapag nasa early stage kayo ng interaction with a girl. In that way, pag nasustain mo yon, sila na mismo yung hindi mapakaling maging kayo. So huwag kayong magko-confess through words. Okay? Ipakita niyo yung desire niyo through your actions. Alam na ba agad ng babae yan? Kumbaga, nararamdaman naman ng babae. Okay, iparamdam nyo sa babae. Huwag nyo sabihin. Huwag nyo sasabihin. Alright? Next, sinabi niya na deeply attached na siya at inamin naman sa kanya ng babae na siya rin daw. Tapos, inaya ko ng exclusivity at pumayag siya. Ito, another mistake. Babae dapat ang humihingi sa inyo ng commitment at hindi kayo. Okay? Babae dapat ang hihingi sa inyo ng commitment at hindi ikaw. Okay? In that way, alam mong, hindi, ito kasi yung mga babae. Okay? Female nature, 101. Gusto ng babae yung full fantasy experience. Gusto nila yung journey. Okay? Mas importante sa kanila yung journey. Sa masculine nature, yun nga, masculine nature, tayo kasi gusto natin result agad. Okay? Pag nakuha natin yung result, andun yung dopamine hit natin. Okay? Kaya akala natin pag ba't kaya amin na lang kaya, ba't di na kaya sila umamin? Kaya tayo napapaamin kasi gusto natin yung resulta agad, gusto natin yung result, makuha agad natin. Sa babae, mas gusto nila yung experience towards that result. Okay, gusto nila yung full fantasy experience. Okay? So, malalaman mong ready na ang babae sa isang commitment at down na down talaga siya sa'yo if siya na ang nag-hint ng commitment. Hindi dapat ikaw ang hihingi ng commitment, dapat ang babae. Okay? Tandaan mo that tayong mga masculine men. Okay? Tayong mga lalaki na nasa masculine energy natin is tayo ang gatekeeper ng commitment. Ibig sabihin, tayo ang magde-decide kung kanino tayo makikipag-commit. Ang babae naman, female nature, mga babaeng nasa default feminine energy nila, sila ang gatekeeper ng intimacy. Okay? Gatekeeper ng intimacy. Ibig sabihin, sila ang magde-decide kung kanino sila magiging intimate. Okay? Tandaan nyo yun. The masculine is the gatekeeper of commitment. The feminine is the gatekeeper of intimacy. Okay? So, bilang lalaki, ikaw dapat ang nagde-decide. Kung magko-commit ba, kung makikipag-commit, kung magko-commit ka ba sa babaeng to o hindi. Hindi ikaw yung hihingi. You are the giver of the commitment. Okay? So, ang maging requesting o ang mag-request noon dapat ang babae. Okay, next. So, inayan nito ni Dillinger sa exclusivity ang babae at pumayag. And then, tinanong ulit niya kung may nakakausap pa siya. So, another thing. Sabi niya, wala na, pero after that, mas nag-fade away na siya. So, yun, red flag talaga Alam mong hindi pa ready itong babae. Alam mong ginagamit ka lang
as shoulder to cry on. So kapag ganun, dapat out na to eh. Okay, next. Nag-start akong dinadalahan ko siya ng snacks and coffee sa duty. 4 times ko ginawa. The first time was on the third date, pero the first one was on the third date before ko siya ihatid. Okay, ito, parang nag-backtrack siya kung ano yung ginawa niya. Sobrang kilig niya kasi simple things matters daw. The second time was after the fourth date kung kailan siya naging cold. Sobrang kilig niya kasi dinala ko mismo sa duty niya. I drove 1 hour. 1 hour, bro. 1 hour. Para ma-deliver lang sa kanya yung snack. Grabe. Sobra kayo. The things you do for love, man. Talagang nakakabulag. The third time is dinalhan ko siya ng coffee sa duty niya. Lumabas siya ng hospital at hinag niya ako. Inaya ko siya ng fifth date pero di na natuloy. At yung fourth time na dinala ko sa kanya, 3 days na kaming hindi magkausap noon kaya ako siya dinalhan ng snacks ulit. Iniwan ko lang din after 2 days nag-message na siya sa akin nito. Hi Dillinger, how are you? I received your letter and the food. Sabi nung isa kong cowork, ang pogi mo daw, Nax. Wala, pogi ka naman pala eh. Pogi ka naman pala eh, pero bakit ka pilit na... Oh, tiyan naman, men. Ba't pilit mo hinahabol tong babaeng to? So, I truly appreciate all your efforts. Sorry, I only message you now. I just want to be completely honest with you. Oh, ito na. Ito na. There are times when I really want to be alone. Okay, alam na natin na hindi talaga ready tong babaeng to. Pag ganito pa lang, mamba out na. Okay, for sure, ang susunod na message nito are sugar coating. Okay, I don't feel like talking to anyone and I don't think that's a part of me that I might carry forever. I'm sorry, you don't deserve the way I've been treating you. Kaya nung una, I was asking you so many times kung sure ka ba talaga sa akin because this girl ain't easy to deal with. I'm really sorry. I don't think I can give you the kind of peace you deserve. Wow, typical. I feel like I'm still not okay. I don't know how to fix it yet. For some reason, it gives me peace when I do it. Alam kong mali, but it brings me comfort. So, see? So, na palang alam na natin. Kaya, guys, kapag nakikipag-date kayo o makikipag-interact kayo sa isang babae, always observe their behaviors. Their behaviors. How, hindi nyo goals sa dating, okay? Hindi nyo goal sa mga interaction sa babae na mag-perform, na i-prove kung bakit kayo worthy na maging boyfriend niya. Ang goal nyo sa dating is to know her nature, to know her patterns, to know her behaviors. Okay, sa una pa lang ito, meron ng mga signs na hindi ready itong babaeng to. On and off, nagiging cold, init-lamig, mixed signals. So alam niyo naman, mararamdaman niyo sa babae kung gusto niyo makipag-commit sa'yo. Okay, kung gustong-gusto ka talaga niya. Pero with this kind of girls, nagagamitin ka lang for attention, for comfort. Kapag nag-continue pa kayo na i-pursue siya, kahit binigyan niya na kayo ng mga low interest sign, matitake advantage talaga kayo, man. Meron kasabihan na you deserve what you tolerate. So whenever nagpakita sa inyo ng disrespect, nagpakita sa inyo ng low interest sign ng isang babae, you pull back. Okay? Mag-step back na kayo. Huwag na kayong mag-double down sa efforts. Huwag nyo nabigyan ng pagkain kasi ang nangyayari is na to-tolerate nyo yung bad behaviors niya towards you. So, ang mangyayari, i-continue niya lang yun. Okay, nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na ma-take advantage. Sobrang dali lang makawala doon. Tanggalin niyo yung attention, tanggalin niyo yung validation na binibigay niyo sa babae para hindi na-reinforce yung ganyang behavior. Okay? Ang dapat nire-rewardan nyo ay mga positive behaviors. Kapag nag-pull back ang isang babae, nag-init lamig, binigyan kayo ng mixed signals. Okay? Naging cold, disrespect kayo. Huwag nyo nang bigyan ng pagkain. Huwag nyo nang i-pursue. Okay, mag-step back na kayo and wait. Maybe focus on other things. Antayin mo na lang na mag-message ulit sa'yo yan. Okay? Sabi nito, pogi ka daw. Sabi ng pogi ka daw, man. Man, sabi ng isa niyang ka-work, pogi ka daw.
For sure, meron at merong magkakagusto sa'yo. Meron at merong magkakagusto sa'yo. Okay? Kailangan magkaroon ka ng abundance mindset. Kasi isa yan sa ano eh. Kapag scarce ka talaga na feeling mo wala ka nang makikita ng babae na katulad niya, wala. Magiging chaser ka talaga. Magiging needy ka talaga. Okay? Humanap kayo ng babae na willing na maging girlfriend mo. Willing na maging exclusively committed sa'yo. Okay? Next, after that, I replied to her at nireassure. Come on, nireassure mo pa. Nireassure mo pa, man. Medyo mahaba din reply ko, pero di siya nag-reply, pero nabasa niya. Kaya huwag kayong naglo-long message sa babae kasi di nila babasahin yan. Okay? Babae lang ang naglo-long message. Ang lalaki, straight to the point. Kapag ganyan, ako, sinin ko na lang yan, hinart ko na lang yan. Tapos sabay, move on to the next. Nag-message ako sa kanya sa iMessage, ni-remind ko siya about sa reply ko. Tamo, kailangan mo pa siya i-bump. Then, ginudlak at nagsabi, ingat sa work. Sabi niya, akala ko galit ka, and sabi ko, hindi naman. For sure, meron kang suppressed anger dyan, man. Kinabukasan, birthday niya, ginreet ko siya. Tuloy-tuloy conversation at bigla hindi nag-reply after mag-end yung pinag-uusapan namin. Ngayon, hindi siya nag-reply sa last kong message at hindi ko na rin chinat. 3 days no conversation. Currently, nasa birthday leave siya, nagta-travel siya ngayon locally. Di ko alam kung anong next move ang gagawin ko kasi feeling ko di na talaga siya interested. So sa akin man, okay, sinabi niya naman na sa'yo na hindi pa siya ready. Okay, nag-hint na siya sa'yo na hindi pa siya ready. Kaya lang naman siya nakipag-commit sa'yo dahil na-pressure mo siya on committing on you. Kitang-kita naman sa behaviors niya yung after yung maging exclusive eh. Pero hindi pa rin pala siya, alam mo yun, hindi siya uma-act as someone exclusive. Okay? Hindi siya uma-act as someone that can give your relationship needs. Kumbaga. So, para sa akin, ang next move mo dito, you pull back. You pull back. Huwag mo na habulin to. Huwag ka na mag-message. Huwag ka na mag-message. Huwag ka na mag-message. Huwag mo na i-like yung mga stories niya. Again, para hindi nyo matolerate yung mga gantong behavior ng babae, ang pinaka-best move na gagawin nyo is to pull back. Tanggalin yung attention at validation. Okay? Yun yung number one move to do. Tanggalin yung attention na binibigay mo sa kanya. Okay, kahit gano'n. Ito, para hindi maging mahirap sa inyo. I-mute mo yung stories niya. I-restrict mo sa Instagram. I-mute mo yung mga post niya. Kapag namimiss mo siya, mag-gym ka. Kapag meron kang urge to, alam mo yun, na makipag-usap sa kanya, iba na lang kausapin mo yung tropa mo. Okay? Para sa akin, start to move on. Start to move on. I-prioritize mo ulit yung sarili mo. Mausap ka ng iba. Bumarkada ka sa mga lalaking ipupush ka na mag-improve. Bumuo ka ng sariling mong mundo para hindi ka pilit pumapasok sa mundo nitong babaeng to. Okay, pagandahin mo yung mundo mo, pasahin mo yung sarili mo. Kailangan maging marunong ka na pasahin yung sarili mo. Kaya mo mabuhay mag-isa. Pero open ka pa rin na magpapasok ng ibang tao sa mundo mo. Okay? Ang tawag ko nga doon is self-sustainable world. Kailangan magkaroon ka ng ganun. Okay? So, bibigyan kita ng 3. Okay? Para bago mag-end tong video na to. 3 gagawin mo. Number 1, pull back. Mag-step back ka naman. Step back. Step back by not giving her your attention and your validation. Huwag mong ilalike yung mga stories. Huwag ka magko-comment. Huwag mong isustalk yung stories niya. Huwag ka nang magme-message. Huwag ka na nang tatawag. Stop mo na rin yung pagpapadala sa kanya ng mga pagkain. You pull back. Okay? Antayin mo na lang siya mag-initiate. Kapag may-initiate, kaya mo mag-date. Pero para sa akin, wala na to. Mas mabuti nang humanap ka ng babae na ready sa relationship kaysa i-figure out yung gantong babae. May hirapan ka lang. Hindi mo mababago tong babaeng to. Okay? Hindi ka magiging solusyon. Okay? Hindi mo mahahanapan ng solusyon tong babaeng to.
Ang makakapagpabago lang sa sarili niya ay yung sarili niya. At hindi mo fix yan. Hindi mo fix ang isang babae. Okay? Number 2, okay, i-priority mo ulit yung sarili mong mundo. Bumuo ka ng sarili mong mundo. Ano yung mga bagay na hindi mo nagagawa before na gusto mong gawin? Okay, mag-focus ka doon. Kumilala ka ng ibang tao, bumarkada ka sa mga lalaki na nasa masculine space din. Okay, improve mo yung sarili mo. I-improve mo yung sarili mong mundo. Buuin mo at i-improve mo yung sarili mong mundo. Okay? And number 3, subscribe ka sa channel ko dahil marami akong videos about that one. Kung paano ka makakabuo ng sarili mong mundo. Okay? So if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control on your dating and relationship. So kung ikaw din meron kang situation ngayon at gusto mong magpa-advise, meron akong link dyan sa description box. Okay, libre lang yon. Mag-sign up ka lang, lagay mo lang dun yung email mo. Meron akong ipapadalang welcome email. Dun sa welcome email, pwede ka mag-reply ng situation mo. At kung nakikita ko ang situation mo ay maganda, ibig sabihin maraming matutulungan pa na ibang mga subscribers natin dito sa channel ko, then babasahin natin yan, gagawa natin ng video at bibigyan kita ng advice. So kung palagi ka nababasted, na-friendzone, natotorpe, at gusto mo nang maging best masculine version of yourself, check mo lang yung link sa description or sa bio ko. Libre lang yan. I'll see you on the next video. Let's go.